our lesson this morning sa ating stewardship. Amen. Since this is our stewardship month, amen, you hear messages about stewardship. Amen. Yung bilang katiwala ng Panginoon. No. Okay, dadako na po tayo sa salita ng Diyos. Dito po tayo sa 1 Corinthians 4 verse 1 and 2. 1 Corinthians 4, 1 and 2. Okay, nakita na po natin, basahin natin muna. And pag-usapan natin ulit ngayon ay tungkol sa stewardship. Amen. No. Okay, in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Basahin natin. Dito natin marinig ang salitang steward, no, steward. Okay? Tayo po, kung nakita na po natin sa ating mga kasama sa live stream, no? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2, tayo tumayo muna at bigyan natin ng galang pagbabasa ng salita ng Diyos. And in verse 1, ang sabi dito, ready, begin. Let a man so account of us, of the ministers of Christ, and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita naming nabasa, at tulungan mo kami ngayong maga. Give us understanding about the truth of stewardship, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa oras na ito. May your name be glorified and magnified and be exalted this morning, O God. Forgive our sins, O God. Cleanse our heart as we partake the word this morning. Holy Spirit of God, speak to us in a very special way, O God. And forgive our sins, O God. And help the servant, O God, to be a blessing to the brethren, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa umaging ito. Whatever we accomplish this morning, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Make us worthy today as we receive thy word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. So the last Sunday, we study about the truth of stewardship. No? And this morning, we are going to study the essential of stewardship. No? The essential of stewardship. No? Pag sinabing stewardship, we study last Sunday, it is governing in the sense of caretaker or manager. No? And ang Greek word niya natin pag-usapan last Sunday is oikonomia, management, ibig sabihin, administration of duties or goods in one's care. Yan po. And the great example, illustration last Sunday is the life of Joseph. Amen. The life of Joseph. Na si Joseph ay pinagpala ng Diyos bilang katiwala ng Diyos bilang steward. Amen? And we consider Joseph was a faithful in the area of stewardship. Sa ating binasa kanina sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Yan po ang kailangan. Faithful steward. Amen? Faithful steward. So we studied the life of Joseph as a steward, faithful steward. No? Nakitaan siya ng faithfulness ng Panginoon. Amen? Kaya nga siya ay pinagpala ng Diyos. He was a prosperous. Joseph in Genesis chapter 39, he was called in verse 2, a prosperous man. Pinagpala siya ng Diyos. Amen? Kaya nga ang blessing ng Diyos ay hindi naman yan talagang magic. Amen? No, walang shortcut sa pagpapala ng Diyos. Hindi naman siya pinagpala agad ng Diyos. Amen? Walang shortcut. Amen? Ang kailangan lang po ay ang katapatan natin
sa ating Panginoon. At makita natin si Joseph na example natin last Sunday, ay makita natin, the Lord was with him. Yan po. The Lord was with him. Kaya mga kapatid, yan po ang sikreto kung paano tayo i-bless ng Diyos in the area of stewardship. The Lord was with him. Isama natin ang Diyos. Huwag nating ihiwalay ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Oo. Yan po ang sikreto. Imagine si Joseph, kasama niya ang Panginoon at nakita po ng master that the Lord was with Joseph. Oo, yan po. No, salamat, mayroon tayong simbahan na marinig ninyo na kailangan talaga natin ang Diyos. Amen. Lagi kong sinasabi, pag hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo, wala. Wala tayo, kapatid. John 15 verse 5, for without me, ye can do nothing apart from God. Pag tayo mahiwalay sa Diyos, sigurado wala tayong blessing. Hindi po tayo magbubunga, mga kapatid. Oo. Imagine Joseph, ang kanyang buhay. Oo. From the pit. Oo. Magmula siya inilagay sa balon, kapatid. Oo. Ng kanyang mga kapatid. Pero mga kapatid, ibig sabihin ay mayroon siyang mga pagsubok sa buhay. Dumaan si Joseph sa pagsubok, kapatid. From the pit, na ilagay siya sa balon ng problema. Pero mga kapatid, kahit siya ay may problema, pero makita natin kay Joseph, the Lord was with him. Amen? Kaya nga mga kapatid, kahit may problema ka, basta mo kasama ang Panginoon. Amen, yan po ang sekreto, kapatid. From the pit, the Lord was with Joseph. Oo. Dinala siya sa tahanan ni Potiphar. The Lord was with him. Amen? Oo. At in the following story, after ni Potiphar, ano nangyari sa kanya? Kapatid, siya ay nakulong, kapatid. Amen? Siya ay nakulong, pinagbintangan ni Mrs. Potiphar. Oo, pinagbintangan siya. Oo, nakasuhan siya ng adultery. Amen? Oo. Kasi tinanggihan ni Joseph si Mrs. Potiphar. Amen? Kaya makita natin, kapatid. Pero makita natin doon siya sa tahanan ni Mrs. and Mr. and Mrs. Potiphar, ay makita natin, the Lord was with him. Dinala sa kulungan, kapatid. He was in prison. The Lord was with Joseph. Amen? At pagkatapos noon ang buhay niya, kapatid, dinala siya doon sa kay Pero. Kay Pero, the Lord was with him. Nakita ni Pero na ang Diyos kasama niya. Amen. Oo. Yan po ang buhay ni Joseph. Pinagpala siya, maging siya kay Pero. Nakita ni Pero, no? The king of Egypt. Sipin mo yan, nakita ka ng hari, no? Na mayroong kang Diyos. It's a blessing, kapatid. Oo. At anong ginawa ni Pero? Dinala siya sa palasyo. Amen. He was in palace. The Lord was with him. Amen. Kaya makita natin the life of Joseph, kung baybayin natin. Oo. Doon, kasama niya ang Panginoon. From the pit, the Lord was with him. To Potiphar, the Lord was with him. To prison, the Lord was with him. To Pero, the Lord was with him. To palace, dinala siya. The Lord was with him. Blessed Joseph, blessed by God. Amen? The secret is, the Lord was with him. Kaya mga kapatid, apart from God, we are nothing. Oo. Subukan nyo, hindi nyo isama ang Diyos sa buhay nyo. Sigurado, bukya. Sigurado. Oo. Marami na po akong nakita na mga pamilya, Kristiyano, na hindi nila sinama ang Diyos sa kanilang buhay. Wala po. They end their life into destruction. Amen? Kaya lagi kong sinasabi, pag hindi mo isinama ang Diyos sa buhay mo, sigurado, mapapahamak ang buhay mo. Mapariwara ang buhay mo. Kaya nga, mayroon tayong NBYC, kapatid. Mayroon tayong NBYC.
Kaya makita natin, no? Dinala si Joseph sa palasyo, no? Ano? Tingnan nyo, in Genesis 42 verse 6. Oo. Siya ay ginawa uling katiwala ng Diyos sa palasyo. Baka makita ninyo sa screen, Genesis 42 verse 6. Oo. He was governor of Egypt. Imagine Joseph. And Joseph was the governor over the land. And it was that sold to all the people of the land. And Joseph, brethren, came and bowed themselves before him with their faces to the earth. Amen. Yan. Joseph po sa governor. Doon na siya po sa palasyo. Binagpala pa rin siya ng Diyos. At siya ang mamamahala ng kaban ng Egypt. Imagine, ikaw ang mamahala ng kaban ng Egypt. Amen? Because Joseph was a faithful and good steward. Amen? Yan po, mga kapatid. Oo, pinagpala siya. Kaya sabi ko, pag hindi mo kasama ang Diyos, wala, kapatid. Oo. Hindi mo kasama ang Diyos. Oo. Hindi ka pagpalain ng Panginoon. Amen. Tandaan natin, ang blessing ay hindi lang po material na mga bagay. In Ephesians chapter 1 verse 3, tingnan ninyo ang mga blessing dyan. Hindi po material ang blessing. Ipa-plus ni Brother Fernan ang Ephesians chapter 1 verse 3. Diyan sa screen ninyo, sa ating mga nakapanood, no? Blessed be the God, the Father of the Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Amen. Most of all, ang blessing ng Diyos ay spiritual blessings na galing sa Panginoon. Amen. Kasi sa mundong ito, mga kapatid, ang blessing, the status symbol of blessing sa mundong ito is only material. Nakita niyo, kapatid? Oo. Pag may bahay ka, maganda ang bahay mo, ay pinagpala ito. May sasakyan ka, mayroong kang malaking posisyon, pinagpala ang tingin ng tao. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, the most and the blessing of God na masasabi natin siya ay pinagpala ng Diyos is spiritual blessing. Yan po, spiritual blessing. Amen. Ibig sabihin niyan, kapatid, ang spiritual blessing, mayroon kang Diyos. Kasama mo ang Diyos katulad ni Joseph. Amen. Kaya nga, huwag kayo mahiwalay sa Panginoon. Kaya nga mayroon tayong simbahan para hindi kayo mapalayo sa Diyos. Amen. Mahirap mamuhay na wala kang Diyos, kapatid. Oo. Kaya nga, ganun kadiin kami magsalita ng Diyos. Mamuhay kayo kasama ang Diyos. Nasubukan naming mamuhay na walang Diyos, kapatid. At ang mga kasama namin ngayon sa libingan na, sa kulungan na, kapatid. Bakit? Oo. I praise God. Kaya nga, yung awitin na yan, napakaganda. Thank you, Lord, for everything, for saving my souls, for making me whole. Bakit? Kung wala kaming Diyos, doon kami ngayon sa libingan. Amen. Oo. Nasa lapida na ang ng aming mga pangalan, kapatid. Every time umuwi ako sa province, sabi ko, saan siya? Tawagin mo nga. Ay, naku po, doon na yan sa sementeryo. Oo. Inahanap ko yung mga kaibigan ko kung saan sila, doon na pala sa sementeryo. Amen. Bakit? Pag wala ka talagang Diyos. Amen? Oo. Isama natin ang Diyos, kapatid. Unahin natin ang Diyos. Para tayo pagpalain ng Panginoon. Kaya sinasabi natin Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Kaya mahirap mamuhay na wala kang Diyos. Alam mo ang verse na yan? Sa Luke 1:37, alam ko marami nakapag-memorize dyan. No? Luke 1:37, for without God, ye can do nothing. For with God, nothing shall be impossible. Maraming mga nagme-memory verse niyan. Nothing is impossible with God. Pero mga kapatid, pero pag idandahan mo ibasa,
Oo, nandyan ang salitang, for with God, nothing shall be impossible. Amen? Kasi sa verse 36, pag nabasa rin niyo yan tungkol ay pinagtungkulan sa tungkol kay Elizabeth. Oo, si Elizabeth. Oo. Na si Elizabeth conceived a son in her old age. Oo, si Elizabeth, no, matanda na. No? Na nagdadalang tao, no? Ang kanyang sa tiyan niya ay si John the Baptist. Na siya ay baog. Oh. Pero mga kapatid, ang sabi ng 37, for with God, pagkasama mo ang Diyos, walang imposible. Amen. Ay sino ang isasama mo? Yung barkada mo, ipahamak ka niyan, kapatid. Ang kaibigan mo, isama mo, delikado ka. Dapat ang isama mo sa buhay mo, ang Diyos, for with God, nothing is impossible. Amen. Yan po. Oo. Kaya yun ang pag-aralan natin. Amen. No, nasa introduction pa lamang pala tayo. Kaya huwag tayong mag-iwalay. Huwag nating iwalay ang Diyos. Just the essential of stewardship. No? Ang kailangan ng stewardship. Napag-aralan natin last Sunday. Ang kailangan natin sa stewardship. No, uso ngayon ang word na essential, kaya ginamit natin ang essential. The essential of stewardship, una, i-pattern ko na ang outline, the salvation. Kailangan ang kaligtasan. Amen. Kaligtasan. Yan ang unang puntos natin last Sunday. Kailangan, para ikaw mapagkatiwalaan ng Diyos, kailangan ikaw ay ligtas. So, salvation is very essential to stewardship. Ikaw ay ligtas. Pangalawa, yan po ang pag-usapan natin na. The relation, yan po. Ang mahalaga, may relasyon ka sa Diyos. Kasama mo ang Diyos. Katulad ni Joseph, the Lord was with him. May relasyon ka sa Diyos. Huwag kang mahiwalay sa Diyos, kapatid. Oo. Alagaan mo ang iyong relasyon sa Panginoon. And number 3 niyan, sanctification. Yeah, the salvation, the relation, number 3, sanctification. Tapos na yung 3 puntos. Kaya invitation na tayo. Amen. Praise God. Amen. Oo. So, unang puntos muna. Sa pangalawa na tayo, mga kapatid. Dugtong ito ng last Sunday. The essential of stewardship is our relation. That's the most important relation, kapatid. Amen? Bawat isa naman sa atin may religion. Hindi po mahalaga ang religion. Praise God kung kayo ay may religion. Amen. Kami nung araw, kahit saan-kaan kami sumasama. Sama-sama kami sa Katolik. Pag may programa ang Katolik, nandoon din kami. Pag may programa ang Seventh-day Adventist, sama na rin kami. Mayroong aglipay, nandoon na rin kami. May sayawan sila, sama na rin kami. Lahat po ng programa, mga Jehovah, namimigay kami ng mga babasahin, ng mga watchtower, sama na rin kami. Yan nga kung reliyon na pag-usapan, sigurado kami sa langit pupunta. Kasi lahat ng reliyon, sumali na kami. Pero hindi po reliyon. Hindi po reliyon ang essential para ikaw magkaroon ng kaligtasan. The most important thing is relationship to God. Yan po ang kailangan. Para ikaw ay mapagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga mysteries, mga mysteries, mga bagay, mga kapatid, ng Diyos, kapatid. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 31, you must have relationship to God. Relasyon ang kailangan, hindi reliyon, kapatid.
Nandyan na tayo sa reliyon, pero walang maligtas sa reliyon. Ang mahalaga, relasyon natin sa Diyos. Ang tanong ngayon sa aming mga bisita, mayroon ka bang relasyon sa Panginoon? Mahalaga po ang relasyon. Amen? Maging sa mag-asawa, mahalaga ang relasyon. Amen. Malaman mo lang ang mag-asawa kung sila ay may relasyon. Bakit? Kasi nagtatanggapan sila. Tinatanggap mo ba si babae na maging kabiyak mo habang buhay? Opo. Si babae naman tanongin, opo. Ibig sabihin, nagtanggapan po sila. Kaya mayroon silang relasyon. Amen? So tayo ngayon, kailangan din ng relasyon sa Panginoon. Anong sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, to them give He power to become sons of God. Mahalaga, kapatid, ang relasyon para ikaw maging anak ng Diyos, to be a child of God. Mahalaga na ikaw ay child of God, mga kapatid, kasi hindi lahat ng tao child of God. Amen. Hindi lahat ng tao child of God. Kasi may tinuturo ngayon na lahat ng tao ay pwede sa langit. Lahat. Oo. Pag may namatay, ang kaagad address kaagad natin, langit. Walang nagsasabi, rest in peace in heaven. Ayan palaging sinasabi. Pero walang sinasabi, rest in peace in hell. Kasi dalawa lang puntahan ng tao, mga kapatid. Langit at impyerno. Oo. Yan po ang tinuturo ko. Tinuro ko yan sa 2 Sunday ago. Yang ay ang tungkol sa impyerno, ang katotohanan ng impyerno. Amen? Na ang tao ay makasalanan, the fall of man. Amen? At kailangan ma-receive mo yung free gift of salvation. It's only by faith. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Meron tayong marinig na ganong mensahe ng tungkol sa kaligtasan. No? Kaya mga kapatid, yan po ang kailangan. Relasyon natin sa Panginoon para tayo maging anak ng Diyos. Kailangan tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. To become a child of God, it means you have Christ in your heart. Amen. You have Christ in your life. That's the truth of being a child of God. If you have received Christ as your personal Savior in your heart, ano ang sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. You are a child of God. Yan po ang sabi ng Biblia. You are a child of God. Yan po ang essential para ikaw maging steward. Una, ligtas ka, salvation. Ang pangalawa, you are a child of God. Amen. You are a child of God. Ang ibig sabihin ng child of God, ang Kristiyano ay mayroong katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Yan po ang word na child of God or Christian. Amen? Hindi po bautismo. Amen? Kasi narinig natin, christening. Bautismo. Maging Kristiyano ka, bautismo. That's why we don't believe in pant baptism. Amen? We don't believe baptismal regeneration. Maliligtas ka, maging anak ka ng Diyos kung ikaw nabautismuhan. Wala po yan sa Biblia. Amen? Ang tinatawag na christening, pagbautismo para ikaw maging Kristiyano. No one in the Bible. Amen? Ang pagiging anak ng Diyos ay ang kanyang pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maliwanag po ang doktrina sa John 1:12, but as many as receive Him. Tandaan niyo yung word na yan na receive Him. Kasi maraming mga tao, hindi Him, her, si Maria ang tinanggap. Hindi po Him, Jesus Christ, ang tanggapin mo. Amen. Para ikaw maging anak ng Diyos. Receive Him. No? As personal Savior. And you become a child of God. And to be a child of God, you are 100% going to heaven when you die.
Yan po ang Kristiyano. Child of God. Sigurado ka, 100% sa langit pupunta ang iyong kaluluwa kung sakali ka na bawian ng buhay. 100%. Hindi 99%. Sa impyerno ka pupunta niya kung 99% ka lang. Hindi 80, 50%. Aba, 50-50, delikado na rin. No, alanganin. Kailangan 100% katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang nakalagay sa tracts natin. 100% katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Yan po ang binabahagi natin. No, para sila maging anak ng Diyos, maging Kristiyano. Amen? Kasi marami mga tao ngayon nagsasabi na Kristiyano. Kasi nabinyagan sila nang sila'y maliit. Kasi nasabi nila, Kristiyano. Kahit drug addict, Kristiyano. Manginginom, Kristiyano. Oo. Ang iniinom pa ay si San Miguel. Biro mo yan? Yan ang santo ng mga manginginom. San Miguel. Oo. Makita natin, kapatid, no? Kristiyano. Hold upper, Kristiyano. Oo. Snatcher, hold upper. Press lang. Amen? Alam mo ba yung pumatay sa Paris, doon sa Manila, noong araw? Natandaan niyo yan, yung pinatay niya yung Paris kasi hold up. No? Yung nagluto ng ano niya, yung Paris na paborito ninyo. Oo, na maraming cholesterol. Yan po, ang paborito natin. Pinatay po. Kasi hindi binigay ang kanyang benta. Oo, pinatay niya, binaril niya, kapatid. Alam mo ba, mayroon ditong cross sa dibdib kasi siya daw ay Kristiyano. Oo. Naka-t-shirt pa ng Nazareno. Pero mga kapatid, sinasabi niya, siya ay Kristiyano. So marami po ang nagsasabi na sila ay Kristiyano. Halos mga tao, pag tinanong mo, ikaw ba ay Kristiyano? Opo. Paano natin mapatunayan na sila nga talaga ay tunay na anak ng Diyos at Kristiyano? Simple lang po, tanongin lang natin yan sa soul winning natin palagi. Kung sakali ka ba bawian ng buhay, saan pupunta ang iyong kaluluwa? At kung ang sasabihin niya, malalaman mo na lamang yan pag ikaw ay patay na. Naku po, delikado po yun, kapatid. Hindi po yan tunay na Kristiyano. Amen? Hindi po yan anak ng Diyos. Tsaka na lang, malalaman na lang natin yan pag tayo ay namatay na. Sabi natin, nung buhay ka, hindi mo alam, may lalo kang mamatay. Nung tinanong kita ngayon, hindi mo ba alam, lalo na kung mamamatay ka, lalo mong hindi alam na ikaw pala ay patungo sa impyerno, na ikaw nagsasabi na Kristiyano na patungo sa impyerno. Amen? Kaya ibig sabihin ng anak ng Diyos, mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos, ay mayroong katiyakan talaga, 100% na siya ay sa langit pupunta pag siya ay namatay. Kaya mga kaibigan, na kasama natin sa live stream, kung hindi mo patiyak ang kaligtasan, ngayon na, tiyakin mo na ang kaligtasan. Ang sabi ng 2 Corinthians 6 verse 2, now is the accepted time, now is the day of salvation. Hindi bukas, kapatid. Ngayon na. Tiyakin mo na, kaibigan. Maybe this is your last message you hear, and death is coming. At wala ng pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Hindi po tayo naniwala sa prayer of the dead na pag namatay ka, ipanalangin ka, may ilipat ang kaluluwa doon sa purgatorio. Wala na pong purgatorio, kapatid. Diretsaw ka na sa impyerno. Sabi ng Luke 16 verse 21, the rich man died, he lift up his eyes, being tormented. In what? In hell. Walang purgatory. In hell, diretso. There is no salvation after death. There is no salvation in hell. Ang impyerno ay may pintuan at wala ng labasan at hindi ka na doon makalabas magpakailanman, forever and ever. You will spend your soul in hell forever and ever.
wala na pong pagkakataon, wala na pong prayer of the dead, wala na pong misa, requiem, kung ano man yan na klaseng seremonya na gagawin ninyo mga kaibigan. Wala na pong pagkakataon, wala nang kaligtasan pagkatapos ng kamatayan. Ang kaligtasan habang ikaw ay buhay, ngayon na ang kaligtasan. Tanggapin mo na si Jesus, kapatid, para ikaw maging anak ng Diyos. Amen? No? Kaya nga ang pagiging anak ng Diyos, ibig sabihin, you receive Jesus Christ as your personal Savior. Ngayon na. Kaya nga sabi ni Solomon sa Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mong ipagmalaki ang bukas, kasi ang bukas hindi mo na alam. Kaya ngayon na, tanggapin mo si Jesus. Maliwanag po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. And to be a stewards of God, you must be a child of God. Amen? Stewardship ang usapan natin, nakakonect sa child of God. May relasyon. Amen? Very logic naman, kapatid. Amen? Pagkatiwalaan mo isang tao, sino ang pagkatiwalaan mo? Yung hindi mo kilala, delikado. Amen? Hindi mo kilala, pagkatiwalaan mo. Sino ang pagkatiwalaan mo? Bilang tatay, sino ang pagkatiwalaan mo? Siyempre, anak mo. Hindi ibang tao, hindi anak ng dyablo, pagkatiwalaan mo yan. Oo, tandaan natin, hindi lahat anak ng Diyos. Mayroong anak ng dyablo. Amen. Pag hindi ka ligtas, sabi ng Biblia, no offend, huwag kang ma-offend, tayo ay anak ng dyablo. Sabi niyang John 8:44, ye are the father, the devil. Oh, ye are the father, the devil, and the last of the father ye will do. He was a murderer from the beginning, and he abode in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh the lie, he speaketh his own, for he is a liar, and the father of all. The father of it. Amen? Kaya mga kapatid, maging anak tayo ng Diyos kung tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. And we are now a child of God. At tayo ngayon ay gawin ng Diyos na katiwala niya to be the steward, mga kapatid. Kaya tayo naging steward ng Diyos, tayo ay naging anak ng Diyos. Never na magtiwala ang Diyos sa hindi niya anak. Never ang Diyos na magtiwala sa anak ng dyablo. Siyempre, ang hanapin niya, anak niya, anak ng Diyos, kapatid. At ang pagiging anak ng Diyos, tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at tiyak ng langit at buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. Mayroong buhay na walang hanggan. Yan po ang pinakamaganda sa lahat. Amen? Anong pangako niya sa John 10:28? Lagi nating binabasa yan. Sa eternal security, I gave unto them eternal life, neither shall any man pluck them out of my hand. That's a very strong word na sinabi ng Panginoon. I gave unto them eternal life, sa mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, and they shall never perish. Sipin mo yan, hindi ka na maparusahan sa impyerno, at neither shall any man pluck them out of my hand. Wala nang makakaagaw, nino man. Tayo ay nasa kamay na ng Diyos. Ang kaligtasan, kapatid, wala nang makakaagaw kahit sino man. Amen? Ibig sabihin, kapatid, we have everlasting life. At ibig sabihin, ang ating kaligtasan ay hindi na mawala kailanman. Amen? Hindi na nawawala ang kaligtasan. No? Kasi mayroong narinig tayo na nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Napansin niyo mga kapatid? May mga kulto na ang kaligtasan ay nawawala pag ikaw ay nagkasala, na mawawala ang iyong kaligtasan. Amen? Oo. Sabi ko, kung mawala ang kaligtasan, tatanggap ng ilang beses ako tatanggap niyan. Isang bisis ka lang tatanggap sa Panginoon. May relasyon ka na. At ang Diyos hindi nabigay bawi, kapatid, ang kaligtasan.
pag na tumanggap ka kay Kristo, ang iyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ang sabi ng Luke 10:20, rejoice because your name is written down in heaven. Aba, dapat maging masaya ka na ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit? On that moment, tumanggap ka sa Panginoon Kristo, your name are written in heaven. Nakasulat na. Nailagay na sa master list, sa book of life, ang iyong pangalan, kapatid. Ay kung magkasala ka, ay buburahin na naman ng Diyos yan. Masisira ang libro ng Diyos sa'yo. Kapatid. Oo. Anong gagawin ng Diyos? Ang relasyon natin hindi na nawawala, kapatid. Pag tayo nagkasala, ang mawawala yung ating fellowship and communication to God. Amen. Parang tatay mo. Oo. Pag nagkasala ka, masisira ang iyong fellowship at communication. Oo. Kaya pag nagkasala ka sa tatay mo, mahirap humingi ng 20 pesos, 50 pesos. Pa, may 20 ka. Pa, may 50 ka. Oo. Yan ang lagi kong narinig dito eh. Ma, may 100 ka pa? Oo. May 1,000 ka? Palaki ng palaki. Oo. Kaya minsan umiiwas ako. No? Tinitingnan ko muna. Baka may tanong na naman. Amen. Merap sagutin kaya yan. May 1,000 ka dyan. Amen. Tapos bibiglain ka. Amen. Oo. Pero, tatay ka eh. Oo. Tatay ka. Hindi pwede na hindi mo yan mapagbigyan. Anak mo yan eh. Amen. Yan po. Ang relasyon natin sa Diyos. Nawawala ang fellowship natin kaya hindi ka makahingi. Amen. At mayroong pagpapalo. Amen. In Hebrews 12 verse 5, pag ang Kristiyano nagkasala, papaluin yan ng Diyos. Pero ang relasyon, hindi nawawala. No? Ang sabi nga ng verse 5, we have Hebrews 12 verse 5, and ye have forgotten the exhortation, we speak it unto you, unto the children. No? My son, despise not the chastening of the Lord, for thou faint when thou art rebuked of Him. Amen? Kaya nga, have forgotten the exhortation. Kaya nga, laging may pangangaral dito sa likod ng pulpitong ito para hindi tayo makalimot sa Diyos, para hindi tayo maligaw, para hindi ma-despise natin ang Diyos. Kapatid, dahil once you despise God, pagpaluin tayo ng Panginoon. At ang pagpapalo ng Diyos, hindi ka matutuwa, kapatid. Kahit kurot ka lang ng Diyos, kapatid, hindi ka matutuwa. Sabi ng Biblia sa verse 11, now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Masasaktan ka, kapatid. Ang pagpapalo ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin, ligtas ka na, ay may lisensyado ka na gumawa ng kasalanan. May pagpapalo, kapatid. Papaluin tayo ng Diyos. Oo. May pagpapalo. Masakit mamalo ang Diyos. Amen. Kaya minsan ang pagpapalo, dire-diretso ka na. Oo. May namamatay sa pamalo. Amen. Ang sawag yan ay permissive will. Hinayaan ka na ng Diyos mamatay. Hinayaan ka na ng Diyos, diretso ka na sa kulungan kasi hindi ka nakikinig ng exhortation ng Diyos, kapatid. Kaya man bilang anak ng Diyos. Yeah. Salamat na tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos. Amen? In Galatians chapter 4 verse 6, pinag-usapan natin ang relasyon. We are a child of God, and He is our Father. Father and child relationship. In John 4:6, because ye are sons, and God has sent forth the Spirit of His Son in your hearts, crying, Abba, Father. Amen? Crying, Abba, Father. Amen. Napaganda ito. Because ye are sons, God has sent the Spirit of His Son in your hearts, crying, Abba, Father. We are sons of God. Yan ang tandaan natin, sabi ng Biblia.
We are sons. Because ye are sons, the Son of God. Amen? We are not appointed son. We are the Son of God. Himerinig tayo, appointed son eh. Delikado yan. We are the Son of God. Because we receive Him as personal Savior. We are Son of God by adoption. Amen? Not by appointed to be a child of God. Ang sabi nito, crying, Abba, Father. Napakaganda ito. Amen? Crying. Tingin mo the crying, Abba, Father. Amen? Yung Abba na yan ang Aramic word, no? Abba. Aramic word ng Father. Crying. Ibig sabihin, you have privilege and right to cry, to call Father. What a privilege to call Him Father as a child of God. Amen? Privilege po yun. Tawagin natin siyang Ama, kapatid. At alam natin ang pagtawag, kapatid, na Ama, crying, is talking to God. Crying is praying to God. Amen. Prayer is a great privilege of Christian as a child of God. Privilege po ang panalangin, kapatid. Not all people have privilege to call Him Father. Only as child of God. Hindi lahat may privilege na tumawag sa Ama. Hindi lahat may privilege na manalangin sa Diyos Ama sa langit. Amen. Pribilehiyo po yun ng anak ng Diyos na tawagin mo siyang tatay sa langit. Our Father, thou art in heaven. Hindi ka naihiya na tumawag, Our Father, thou art in heaven. Amen? Yan ang privilege natin bilang child of God. We can call Him anytime. Yan po ang kagandahan. Always, our Father in heaven is always available 24/7. Amen? 24/7. Bukas siya, kapatid. We can call Him anytime. Available. Amen? Yan po ang privilege ng pagiging anak ng Diyos. Amen? Kaya wag nating basta-basta, ay ako ay Kristiyano lamang, ako ay anak ng Diyos lamang. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano na iya sa kumpanya, sa kasama niya, na magsasabi na Kristyan, ako ay Kristyan. Hindi po, wag kang mahiya na ikaw ay Kristiyano kasi ikaw is the most privileged person in this world is you, if you are a child of God, if you are Christian. Amen. Di ba alam yan? Pag ikaw ay anak ng Diyos, you are most privileged person in this world. Amen. You can call our Father anytime. Amen. Makatawag ka sa Diyos Ama. Laging bukas ang kanyang telepono. I-dial mo lang 333. Jeremiah 333. Anong sabi ng Jeremiah 3:3? Call unto me. Oo. Ipa-plus niyo sa TV. Jeremiah 3:3. Yan ang hotline ng Diyos. Oo. Yan po ang paborito dapat nating number. 333. Oo. Hindi yung 666. 333. Yan po, i-dial mo lang yan. Yan ang hotline ng Diyos sa langit na laging bukas, kapatid. O hindi busy. Always open line. 24/7. You can call our Father anytime. Amen. Hindi ka nakahiya. Baka tulog yung ama ko ngayon. Oo. Hindi ka nahiya. Anytime, pwede kang tumawag. May emergency ka, tatawag ka. Anong sabi ng Biblia? Sa verse na yan, call unto me. I will answer thee and show the great mighty things which thou knowest not. Oh, yung word na yan, pag binasa ninyo yan, call unto me. Sino yung me? Jesus Christ, our God in heaven. The King of Kings, the Lord of Lords,
the creator of everything, the owner, the omnipotent, omniscience, God, all-knowing God. Yan po, nagsasabi, call unto me. Oo. Ang word na call unto me, that is the very strong word. Call unto me. Kapatid, very strong word yan. Oo. Privilege po yan ng anak ng Diyos. We are talking about a child of God. We are talking about relationship to our God the Father. Call unto me. Amen. Call unto me. Privilege na po yun. Amen. Oo. Halimbawa, yung presidente natin, si Duterte. Pag sinabihan ka, Brother Alvin, call unto me. Aba, mga kapatid, sino ka ba natatawag sa presidente? At papansinin ka, and I will answer thee. Aba, pero sabi ng Panginoon sa langit, call unto me. Sino ang Diyos natin? The King of Kings, the Lord of Lords. The Lord of Lords, the King of Kings. Ano pa? The owner, the omnipotent, the omniscience, God. Yan po ang tawagan mo, kapatid. Sipin mo yan. Privilege po yan. Tumawag ka. Amen. No. Mga important person. No? God, privilege. Dito nga sa lupa, tatawag ka lang. Amen. No? Halimbawa, yung hipi ng pulis, tawagan mo, ha? Hipi. Chief of police, tawagan mo. Aba, hindi lahat ng tao makatawag kay hipi. Amen. Napansin niyo yan? Subukan niyo tumawag kay hipi. Oo. Ang hipi natin ngayon ay si Colonel Gerald D. Subukan niyo. Hindi ka pwedeng makatawag. Pero pag nakatawag ka, it's your privilege. Amen. Privilege. Last week, tinawagan ko sa birthday niya. Sabi ko, Hepe, ay tumawag ako sa iyo. Gusto ko lang kitang batiin at tawag yan, batiin ko at ipanalangin ko po kayo. Oo. Pinagpipray ko siya, kapatid. Amen. Privilege po yan na makatawag ka. Amen. Oo. No? Meron nga tayong kapulisan eh. Sir, sabi ko, hindi ako makatawid sa EDSA. Kasi coding yung sasakyan. Oo. Sabi niya, Pastor, tawag ka lang pag may problema ka sa daan na yan. Privilege po, mga kapatid. Call unto me. Tumawag ka lang sa langit. Hari na mga hari, sasagutin ka. And that is our Father. Amen. No? Kung may problema ka, tawag ka lang, kapatid. Amen. Oo. Tatay mo ang tinatawagan mo. Hindi ka magdalawang isip, kapatid. Ang sabi ng Jeremiah 33, call unto me, I will answer thee. Sigurado, sagutin ka ng tatay mo kasi ikaw, anak ng Diyos. Priority ka. Privilege ka. Amen. Yan po. No? Pag tatay mo yan, anak ka, privilege ka. Amen. No? Merong isang pasyente, pumunta sa doktor. Oo. Magaling ang doktor, madaling araw ka pa lang, baka singit ka, madaling araw ka, pipila ka. May biglang dumating na pasyente, dire-diretso sa doktor. Nagreklamo ang mga pasyente. Bakit ito ninuna ng doktor? Bakit siya nauna sa pila? Kami, madaling araw pa, ito karating lang, in-entertain ng doktor. Nalaman, ang pasyente pala, anak niya. Privilege. Amen? Yan po ang privilege. Tayo po, mga anak ng Diyos, tayo ay privilege. Anytime tayo manalangin sa Diyos, anytime humingi tayo sa ating pangailangan, tugunin ng Diyos, sagutin ng Diyos, I will answer thee. Ang sabi na Matthew 7 verse 7, ask and ye shall receive. Ask and shall given. It shall be given unto you. Amen? Sino ang tinatawagan mo pag mayroon ka pangailangan? Doon ka agad sa langit. Huwag mo na si brother, huwag mo na si sister, huwag mo na si Bombay. Doon ka muna mauna sa langit. No, sagutin ka kaagad ng Diyos because you are a child of God. Amen? No, doon ka tatawag sa Panginoon. Kaya steward po tayo ng Diyos.
sa kanyang mga mysteries. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, you are stewards of His mysteries, the mysteries of God, kapatid. Amen? Binigay sa atin ang pamamahala, kapatid. Oo. The mysteries of God. Oo, sa ating binasa sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Amen? Oo. Na kailangan may asar dito sa unahan. Amen? Oo. May asar ba dyan sa unahan? Oo. Ano yung mga bata dito? So, pinagkatiwalaan tayong Diyos. Oo. Ng mystery, ano yun? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mag-share ng salita ng Diyos. Sa atin na pinagkatiwalaan ng Diyos yan. Amen? Kaya praise God. We are a child of God. We are the most privileged person. Oo, na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin ang kanyang mga mysteries. Amen? Okay, malapit tayo makatapos. Para tayo kay babuntoy mo na. Amen. So mga kapatid, pangalawa, sanctification. Oo. Sanctification. Sanctified tayo ng Diyos. Amen. Para tayo maging steward. In 2 Timothy chapter 2 verse 21. In 2 Timothy chapter 2 verse 21. Anong sabi diyan ng salita ng Diyos? 2 Timothy chapter 2 verse 21. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Makita natin ang word na sanctified, sanctification. Kailangan, mga kapatid, the essential of stewardship is sanctification. We have sanctified life. Amen? Oh, sanctified life. Sanctified means set apart, flee from moral guilt and blemish. Amen. Kristiyano tayo, dapat tayo ay lumayo na sa kasalanan. Amen. If a man purge himself from this purge means we are cleansed. Amen. Tayo ay malinis sa harapan ng Diyos. Amen. Bilang steward. Para tayo magamit ng Panginoon. Freeing yourself from sin and blemish. Amen. Tayo ay maging malinis. Free from sin and blemish. Amen. Bigyan ko kayo ng illustration pagdating dito sa freeing sins and blemish. Oo. Oo. Ayaw natin ng may blemish, may mancha. Oo. Ang isang damit, aatin ka ng kasal, susuot ka ng barong, puting-puting barong, tapos may mansa. Ayaw mo magsuot ng may mansa, kahit anong brand yan. Basta, kahit magandang brand, basta may mansa na barong, hindi mo isusuot. Ganon din na ang Diyos. Hindi siya gagamit ng Kristiyano na puro mansa. Oo. Manginginom, adik, sabungiro, nagsusugal, naninigarilyo, hindi ka gagamitin ng Diyos, kapatid. Mayroon kang blemish. Kaya nga sabi ng verse 21, if a man therefore purge himself, we are free from blemish. Ibig sabihin, maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Sanctified ka, set apart ka. Amen. Para magamit ka ng Diyos and meet for the master's use, para magamit ka ng Diyos. Ikaw ay maging sanctified. Mahiwalay ka sa kasalanan para ikaw magamit ng Diyos. Amen? Gusto mo mag-choir. Gusto mo mag-choir, pero nag-ML ka pa rin. May Mobile Legend pa. At ang iyong kasama sa Mobile Legend, mga kapatiran din. Tapos mga choir kayo. Hindi pwedeng ganun. Amen. Sa ministry ka, nagiinom ka pa ng alak, nagsisigarilyo ka pa. Hindi pwede yan. Nagtutong-its ka pa. Hindi pwede yan sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi nangyari sa amin yan Nung kami ay nag-motorcade, wala kaming, kulang ang driver, may nag-drive.
may nag-volunteer na drive, ay nagsisigarilyo pala yun. Oo. Ay nagmamotorcade kami. Ni-invite natin, anniversary, ganito. Eh, yung isang driver na nag-volunteer, nanigarilyo. May pangalan pa ang sasakyan, Christian Bible Baptist Church, pero umuusok. Oo, sa unahan ng usok. Yung pala nanigarilyo ang driver. Kapatid, nagmumura pa. Hindi sanctified life. Hindi tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang gawain. Amen? Anong sabi ng John 17 verse 17? Yan po, last verse na lang natin yan. Anong sabi ng John 17:17 sa salitang sanctification? Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Amen. Kaya ang salita ng Diyos kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. The truth, the word of truth. That's why every time you come to this church, you hear the truth, the word of truth. Para ano? To sanctify our life. Para tayo magamit ng Diyos. Amen? Kaya malaga ang salita ng Diyos. Ang Biblia. Bible makes us clean. No? Mayroon tayong kasabihan, dirty Bible makes clean life. No? Kasi ang Bible, lagi mong sinusulatan, lagi mong nilagyan ng kulay, mga importanteng verse, nilagyan mo. Kaya ang Bible mo, naging dirty. But, it makes you clean life. Amen? Ay ang Bible mo, malinis, nakadikit-dikit pa ang page, kasi hindi mo binabasa. Amen? Bilang anak ng Diyos, sanctified, read your Bible daily. Give attendance to reading every day. Meditate the Word of God every day. Amen? Ibabad mo na ang sarili mo sa salita ng Diyos. Oo. Kung gaano tayo kababad sa cellphone, sana babad tayo sa salita ng Diyos. Oo. Mas mabad tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya yun mga kapatid. Kaya mayroon tayong simbahan. Para ano? Para pag-uusapan natin ang tungkol sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Amen? Kahit narinig na natin last Sunday, we need the Word of God. Everybody need the Word of God. If you are a preacher, you need the Word of God. If you are a choir member, you need the Word of God. If you are a soul winner, you need the Word of God. Everybody need the Word of God. Even pastor, you need the Word of God. Amen? Kailangan natin sa Diyos. Kaya nga, mayroon tayong simbahan. Anong sabi ng Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Nandito po tayo sa simbahan para magpalakasan sa isa't isa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Exhorting one another. Amen? Ano ang ginagawa ngayon ng mundo? Hindi ka magsimba. Isara ang simbahan. Amen? Kaya maraming Kristiyano natatakot sa COVID. Pero malayo sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kaya nga mga Kristiyano, attend naman kayo minsan. Magdalawang taon na ang pandemic. Ay never ka pa umatin ng service. Ay sado ka ng inactive. 10 years na tayo sa gawain ng Diyos. Never ka pa umatin ng prayer meeting. Hindi mo alam ang ano ang prayer meeting. Ano ang pinag-usapan sa prayer meeting. Nakakalungkot naman na Kristiyano yan. 10 years ka na miyembro ng simbahan. Hindi mo alam kung ano ang prayer meeting. Mga kapatid, magpakita ka naman kapatid. Sanctified for Master's Diyos. Gusto natin magamit ng Diyos. You must have sanctified life. Ayaw ng Diyos gumamit ng isang marumi. We need sanctified life to be a good steward of God. Amen? So the most important, dito na po tayo. Mag-end na po ko ng service, salvation, and relation, and sanctification para tayo magamit ng ating Panginoon. Amen? That's the essential of stewardship. Salvation is very essential. Relation is very essential.
sanctification, sanctified life is very essential. Tayo po ay mag-pray na po. Dakilang Diyos sa masalangit, salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita tungkol sa essential of stewardship, Panginoon. Ang kalagahan ng kaligtasan, ang kalagahan ng aming relasyon sa inyo, Panginoon, at ang kahalagahan ng set apart namin sa inyo, Panginoon, na kami ay mapalayo sa kasalanan at mapalapit kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita ngayong umaga, at habang tinutugtog ang panyaya, we come now to invitation. If the Lord speak to you through this message, kung hindi ka pa anak ng Diyos, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi ka pa sanctified, set apart ka na, lumayo ka na sa kasalanan para ikaw magamit ng Panginoon. Sige po, if the Lord speak to you, the message is very clear. If the Lord speak to you, the essential of stewardship, salvation, relation, and sanctification. Sige po, kung hindi ka pa sanctified ang buhay mo, settle mo ngayon dito sa altar. Don't go home without making decision to God, making commitment to God to be sanctified life, to be used by God for the Master's use. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Meron kang pangailangan ngayon? Meron kang problema ngayon? You are a child of God. Call unto me, I will answer you. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Sige po. Come unto me, all you heavy laden, and I will give you rest. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ang Diyos Ama natin sa langit, nag-aantay sa iyo upang tumawag, sabihin ang pangailangan natin, mga problema natin, isanggunin natin lahat sa Diyos. Let your request be made known unto God. Sige po. Kausapin natin ang Diyos. Sige po. Make decision today to be sanctified life. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos sa masalangit, salamat o Diyos sa kapayagan ng inyong mga salita. Salamat o Diyos sa mga anak lumapit sa altar. Sa kanyang mga tahanan lumuluhod, Panginoon. You know their hearts, O God, this morning. Holy Spirit of God, salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Continue to bless them, O God. Bless their commitment, Panginoon, ngayong umaga. Salamat po sa mga anak niyo, Panginoon. And thank you, more power, Holy Spirit, for giving us wisdom and power and understanding from your word, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at sa mga kapatiran namin may karamdaman, pangailangan, tugunin mo, O Diyos. Maraming salamat, puring ka dakilain, ang lahat nito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. Praise God. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Okay, salamat po. Bagong ating baptism. Hey, praise God for our candidate for baptism. Amen. The baptism that is the result of our soul winning. Amen. If you win souls, mayroong talagang mababaptize. Amen. Okay, sambay po natin ang Diyos sa pangitan nating pagkaloob. Tawagin natin ng Aser. At salamat po sa ating mga kapatid na patuloy na maging matapat sa area ng pagbibigay. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, it is more blessed to give than to receive, and God loveth a cheerful giver. Thank you for the brethren of faithfully sending their tithes and offering
to the Lord. And thank you rin sa mga patuloy nagbibigay sa ating building project. Salamat po sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating pagkakaloob. Pray, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na pinagkalob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensahe, Panginoon, about stewardship, Panginoon. Patuloy po kaming maging faithful, Panginoon, sa aming pagbibigay at ganoon po sa paglilingkod po sa inyo, Panginoon. At